Teenager pa lang si Melissa nang tuloy-tuloy na sumakit ang tiyan niya. Matapos nito, bigla naman itong lumaki kahit hindi siya buntis. Ilang taon nang lumipas, dinadala pa rin niya ito. Inabutan ng aming team ang 22 anyos na si Melissa na tahimik na naglalaba sa labas ng kanilang bahay sa Biñan, Laguna. Kahit nakaupo, kapansin-pansin ang laki ng kanyang dinadala. Pero nalula kami nang siya'y tumayo at tumambad ang gahigante niyang tiyan. Sa laki nito, halos sakupin na ang buo niyang katawan. Mabilis pa rin naman ang kanyang kilos. Yun nga lang, kita pa rin ang pangangailangang mag-adjust sa laki ng kanyang tiyan. Paminsan-minsan, sumasakit din daw ito. Minsan po, pag may ginagawa po ako na isa po, nahihirapan na po ako, nasakot po tagiliran ko, pinupukpukula lang po, nawawala naman po. Tahimik at hirap noon sa eskwela si Melissa. Nahihirapan daw kasi siyang matutong magbasa. Tapos, naging tampulan pa siya ng tukso ng mga kaklase niya. Wala po, binubuli po ako sa school po, naayakla lang po ako. Isa na ano po ako, nakatago na lang po ako, tinatago po yung aking bag, tinatali. Kaya sabi ko na po sa mama ko na, ma, titigil na ako. Ayoko na, binubuli naman ako sa school. Kaya na po talaga yung kusang tumigil sa pag-aaral. Inaaral namin kasi ilan po naman yung pag-naan namin sa kanya, yung pag-aaral. Mahirap po kasi ngayon sa panahon natin hindi nakakapag-aaral. Sa kabila ng panghikayat ng kanyang mga magulang, nagpasya na lang si Melissa sa pag-aalaga ng pamangkin, paglalaro sa pusa, at pagtulong sa negosyo nilang parisan. Subalit, hindi pa pala ito ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ni Melissa. 14 years old pa lang siya nang magsimulang kumirot ang kanyang tiyan. Inakala ng pamilya na ito'y lilipas din. Pero habang tumatagal, napansin na mismo ng kanyang ina na lumalaki ang tiyan niya. Kani, ano ba yung nararamdaman mo na yan? Mawala pa naman ako nararamdaman, ma. Pero lumalaki yung tiyan mo. Gusto mo, pa-ultrasan na natin yan. Ayaw nga po niya, lalo pag ang doktor medyo masungit. Pag sinabi niya, ma, huwag na tayong babalik doon, ma. Masungit yung doktor doon. Malakas ang boses, dahil niya ginagano. Kaya ako nilakad piano, magpa-ultrasound kami. Tinitingnan ko muna yung mga mag-ultrasound kung mahina ako magsalita, mabait, ganun siya. Dala ng kanyang takot sa doktor, naisipan nilang dumulog na muna sa albularyo. Unang pinuntahan po namin, albularyo po. Sabi naman po, may umaano po sa akin, no. Hindi ho iba sa amin. Tapos yun po, na ano po, na iba, hindi po daw iba sa amin. Hinayaan po na lang namin. Dito na lang nakumbinsi si Melissa na magpa-ultrasound na nga. Buwan-buwan na rin kasing lumalaki ang tiyan niya. Pero ang kanyang kapatid, duda kung dahil nga ba ito sa pagbubuntis. Iniisip po talaga namin, sakit po yun. Noong una po nakita namin siya sumasakit ng tiyan talaga. Nilalagyan namin ng tubig na mainit, pinapahiran lang namin. Tapos napansin namin nung 14 o 15 years old siya, hindi na siya normal, ma'am. Tagang as in, kada buwan nalagdagan yung paglaki ng tiyan niya. Sa unang ultrasound, negative ang resulta. Pero patuloy ang paglobo ng tiyan ni Melissa. Kaya umulit sila. At dito, meron na ngang nakita. Sabi daw po, may mga bukol daw po na parang tubig daw po. Subalit, mukhang kakailanganin pa ng serye ng mga pagsusuri para matukoy ang eksaktong karamdaman ni Melissa at kung paano ito magagamot. May lunas pa nga ba sa karamdamang ito ni Melissa? Abangan yan sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Sa kanilang magkakapatid, si Melissa lang ang may kakaibang kondisyon kung saan patuloy na lumulobo ang kanyang tiyan. Halos sumuko ng kanyang pamilya sa paghahanap ng mga kasagutan. Pero dito sa Kapatid Mo, wala tayong atrasan. 18 po kayo magkakapatid, pang 15 po ako. Sa 18 magkakapatid, talagang kapansin-pansin, si Melissa lang ang naiba. Ang tiyan ng 22 anyos na dalaga
konti na lang, singlaki na mismo ng katawan niya. Inakala noon ng lahat na buntis siya. Pero ang tiyan na ito, 8 taon nang lumulobo. Sa kabila nito, tuloy ang buhay para kay Melissa. Isa raw sa mga hilig niya ang kumanta. Hindi rin problema sa kanya mga gawain sa loob, maging sa labas ng bahay. Ang sabi ni Melissa sa aming team, basta kasama niyang pamilya, masaya na siya. Hindi po ako masaya. Minsan kalaro ko, mga pamangkin ko po, mga pusa ko lang po. Ilan po yung panglibangan ko po. Nakakanta, nakapatugtog. Tapos po lalabas-labas po ako, may papasok na po ako. Subalit, iba ang nakikita ng kanyang kapatid. Nung wala po siyang sakit that time is, si Melissa po talaga is masiglang bata. Pero nung nagkasakit po siya, lagi na mainit ang ulo niya, lagi siyang galit. Iniisip na lang namin na baka dahil sa sakit niya. Bilang isang kuya, hindi lang away na nararamdaman ko eh. Parang parang ako okay, bakit siya hindi? Parang minsan iniisip ko din na sana yung sakit niya sa akin na lang. Kasi siya nga yung kapatid ko na hindi na nga nakapag-aral dahil sa kalagayan niya. Sana sa akin na lang kasi ako naman yung nakapag-aral. Mas malakas ako, mas marami akong kakayanan kayang gawin sa kanya. Siya po kasi may sakit, hindi niya kayang gawin yung mga bagay na normal na tao lang po. Kapag napapagod si Melissa sa mga gawain, higa na siya at magpapahinga. Pero doble hirap siya sa pagpwesto. Nakatiyaya po. Minsan po nakatagilid lang po ako. Mas komportable po ako. Mahirap po. Lalo po ngayon, pag nakaupo po ako, naliligo, nahihirapan po ako magpuskos. Sa kanyang napakalaking tiyan, bakas ang mga ugat na tila nanganganib mapatid. Ngunit mapapansin din ang payat niyang pangangatawan na mukhang hindi akma sa kanyang dinadala. Maliwanag pa sa sikat ng araw na kailangan ni Melissa ng tulong. Subalit, ayaw daw niyang maging pabigat sa kanyang pamilya. Gusto lang po makatulong po sa mama ko sa hanap buhay po nila. Na, mama, tutulungan kita. Sabi niya, hindi na. Sabi niya, hindi na. Lumalaki na yung tiyan mo. Sabi niya, tutulungan kita. Sabi niya, huwag na. Baka may ikaw mapagod. Sabi siya, pag ano ko, mama, pag ako na-operahan, tutulungan kita. Sa lahat po ng gagawin niyo, tutulungan kita. Sabi niya, ma, ayaw akong magpa-opera kasi baka pag ako na-operan, mamatay lang ako na madali. Kundi ganyan talaga yung buhay. Kasi ang mga ginagawa namin na paraan para ikaw mapagamot namin, mapagaling ka. Kahit paano, siguro sa kakulangan namin sa pera, talagang ipinagpipray ko na lang na tulungan kami ng Panginoon Diyos ko sa kami nasusurvive yung buhay ng anak ko. Lagi ko sinasabi sa kanya, pag nagpagamot ka, napakaginhawa. Magagawa mo na yun, hindi mo nagagawa bilang isang dalaga. Kasi lagi niya sinasabi sa akin buti pa si yung classmate ko dati ngayon, ang ganda-ganda na niya, nakakapag-suot siya na maganda. Kaya sabi ko sa kanya, lakasan mo loob mo. Nandito kami magkakapatid mo. Pag naoperahan ka, maraming kuyang nag-aantay sa'yo, maraming ating nag-aantay sa'yo. Kaya pag natapos tong problema mo, maniwala ka sa akin. Lahat ng ginhawa, mararanasan mo na ulit. Dahil dito, nagpasya na ang inyong lingkod na personal na makipagkita sa kanya. Sir, eto po. Kumusta po kayo, ma'am? Oh, Nanay po ni Melissa. Magandang hapon po. magandang hapon. Meron ba siya ininom ng maintenance? Wala pa po eh. Pero meron po kayo maintenance. Bigyan natin yung pangalan, maintenance. Ano po yung maintenance na ininom niyo po? Hindi pa po siya Wala pa sir, na-opera. hindi pa po sila nakakapagpa-check up. Hindi kaya ng financial. Okay, sige, papacheck up natin. So, saan natin siya gagawin? Opo. Meron ba tayong espesyalista? Taga Laguna sila sir, naghanap na po tayo ng pinakamalapit din sa kanila. Patingnan nyo na po yan sa doktor. At sabi ng doktor na tumingin ay pwede pa operahan. Gagaling pa po yan. Mawala yung... Awa ng Diyos talagang gagaling. Yung huling check up kasi nila sir, hindi pa siya talaga ganyan kalaki. So mas lumaki pa siya, hindi pa sila nakabalik po ulit. Kailangan So, operahan. opo, so Kasi kailangan kung hindi, po lalaki talaga- ng lalaki. Opo. Hanapan po namin kayo ng espesyalista dito sa Maynila. Kasi kung sa Laguna, ang layo pa po. Siyempre, gusto ko yung pinakamagaling na doktor ang gagawa ng paggamot o operasyon sa inyo. Sagot ko po lahat yun, pati medisina at kung ano pa. Salamat Ay, po. gagawin. Thank you po. Si nanay ay walang trabaho.
mother nila. Po, nakakapag-andam po kami, kahit pa nakakapagtinda-tinda po. Kulang, puhunan siguro kailang ni nanay. Eh pag kami kasi nakakautang, napapacheck up po siya. Eh, siyempre po yung inutang namin. Walang Kaya pampacheck up. Araw-araw yung babayaran mo. Kaya namitan, eh pampamili. Minsan Si tatay po ay sa lupon. lupon po sa lugar. Magkano lang po kinikita ngayon sa isang Yung 1,000 karne po eh, nakamagdamag po ako ng maghapon bago maubos. 1,000. So, kailangan po ng Ano, baka. kapital para mas lalaki ang tinda. Matigil lang, lang po namin yung aming mga pagkakautang. Ito, Nay, bigyan ko kayo ng 50,000 para dagdag puhunan po. Sige po, Sa akin tanggapin po talaga po dyan. Totoo po sa inyo. Bakit to? Ayaw niyo maniwala? Para sa inyo po yan. Po kasi ako makapaniwala. Hindi po, para sa mga pangangailangan nyo, dagdag puhunan para sa pagpapagamot sa anak nyo. Ako pa pong bahala sa pagpapagamot, ospital, at kung ano pang mga kailangan. Siyempre, dasal ka rin. Ipagdadasal ka namin lahat, pero siyempre, kailangan ikaw din magdasal.